Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ginugunitan natin sa araw na ito si San Januario, tinatawag ding San Genaro, isang obispo at martir. Siya'y nabuhay noong unang bahagi ng ika-4 na siglo. At siya ay nabuhay noong panahong inuusig pa ang mga unang Kristiyano. At si San Januario ay isa sa mga naging martir ng ating pananampalataya. At ayon sa tradisyon at sa kwento ay siya ay namatay sapagkat pinakain siya sa malaking oso bilang kaparusahan sa pagiging isang Kristiyano. Hingin natin ang kanyang panalangin upang tayo rin sa kabila ng mga maraming uri ng pag-uusig ay maging matapat at matatag sa ating pananampalataya. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ay mahabagin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ay mapagpatawad. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ay mapagmahal. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang nagbibigay ng pagkakataon para ikarangal naming gunitain ang martir na si San Januario. Loobin mong kami makasalo sa kanyang ligaya sa iyong piling. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita. Bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutiyaan at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya dapat na tayong masyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito.
Sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog na sa yaman na nanalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayarat tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Di ka dapat na matakot ang tao man ay yumaman. Lumago man ng lumago, yaong kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. At kahit na masyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusuob ng papurit nagtagumpay, masasama pa rin siya sa ninunong nangamatay. Masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Mapalad ang mga abang, tanging Diyos ang hari nila. Alleluia, 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 Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babae na pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juana, asawa ni Kusa, na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Patuloy nating sinusundan at pinakikinggan ang unang sulat ni San Pablo kay Timoteo na unang pagbasa natin. Itong sulat na ito ay matatawag nating sulat na pastoral at praktikal, sapagkat naglalaman ito ng mga payo, mga panukala na praktikal sa pagsasabuhay ng pananampalataya. At yung ating unang pagbasa ngayon, akmang-akma sa ating panahon. Ito'y isang babala ni San Pablo na ang pagmamahal sa pera, sa salapi ang ugat ng maraming pagkakasala. Kaya pag magbubukas tayo ng balita ngayon, puro balita ng katiwalian kung paano nahulog ang marami sa kasakiman sa pera. At hindi natin ma-imagine yung laki ng krimen na nagawa sa sambayanan dahil sa kasakiman sa pera, lalo na ng mga taong pinagkatiwalaan ng tungkulin sa sambayanan. Tayo rin nahuhulog sa kasakiman ng pera. Hindi lang tayo nababalita dahil tayo ay mga pribadong mga tao, pero may kanya-kanya tayong kwento ng pagkahumaling, pagkasakim sa material na bagay, lalo na ang pera. Marami na rin tayong kasalanang nagawa dahil sa pera. Kaya yung ating unang pagbasa ay akmang-akma sa atin. At kung meron mang isang balakid sa ating pananampalataya, yung maling pagmamahal sa pera. At isa rin sa naging babala ni San Pablo, kahit ang relihiyon pwedeng gamitin para magkapera. At yan ay totoong-totoo sa ating panahon at sa ating karanasan. Kaya nga pinag-iingat tayo ni San Pablo na yung pera ay gamitin natin sa tamang paraan. Ang salapi ay maituturing pa rin natin na biyaya ng Diyos. At yung material na biyaya ng Diyos. At dahil biyaya, gamitin natin ang tama. Gamitin natin ito para lalo lamang tayong mapalapit sa kaharian ng Diyos. Kaya yung maling pagmamahal sa pera ay tandaan natin ugat ng maraming kasalanan. Sa ating ebanghelyo ngayon, nabanggit ang ilang mga kababaihan na sumusuporta kay Jesus sa pangunguna ni Maria Magdalena. Si Maria Magdalena laging napagkakamalan na babaeng makasalanan o babaeng mababa ang lipad, prostitute. Pero hindi prostitute si Maria Magdalena. Nagkamali ng pag-unawa sa kanya sa kasaysayan. Hindi prostitute si Maria Magdalena na mali ng akala sa kanya. Siya ay isang taga-suporta ni Jesus, may kaya, na tagapagtaguyod ni Jesus kasama ang iba pang mga kababaihan. So sila yung mga kababaihan na may kaya sa buhay na sumusuporta sa mga material na pangailangan ng Panginoon. Sila yung mga pinagaling ni Jesus sa iba't ibang karamdaman. Kaya si Maria Magdalena marahil ay merong malubhang karamdaman, kaya 7 demonyo ang pinalayas sa kanya. Kasi nung panahon na yon, pag may sakit ka, ang sinasabing dahilan ay yung demonyo. Kaya nga pinalayas ni Jesus yung demonyo sa kanya. Ibig sabihin, pinagaling siya sa kanyang mga malulubhang karamdaman. Kaya naman, bilang tugon, bilang pagtanaw
ng utang na loob din, naging taga-suporta, tagapagtaguyod ng ating Panginoon, ang mga kababaihang ito. Madalas sila ay nasa background, kaya sila'y nagtatrabaho sa likod ng kamera, sabi nga. Kaya yung mga apostol, sila'y mga nasa harap ng kamera. Sila yung laging nakikita. Pero hindi lang yung 12 apostol ang nagtatrabaho para sa kaharian ng Diyos. Marami mga nasa likod lang. Hindi napapansin, hindi nakikita, pero importante yung kanilang tungkulin. Kaya nga sa Ebanghelyo natin ngayon, nabanggit sila, lalo na yung mga kababaihan. Ang leksyon nito sa atin, may mga pagkakataon na nasa harap tayo ng kamera ng buhay bilang paglilingkod sa Panginoon. Pero may mga panahon din na nasa likod tayo. At porket nasa likod, hindi ibig sabihin mas mababang uri o hindi mahalagang tungkulin. Kasing halaga ng mga nasa harap ng kamera, yung mga tungkulin na nasa likod nito. Kaya naman, patuloy tayong maglingkod kahit sa likod ng kamera ng buhay. May mga tao na laging gusto nasa harapan lang. Pero pag nabigyan ng tungkulin na nasa likod ng kamera, ayaw na. At parang wala ng gana. Ibig sabihin, nagtatrabaho siya para sa kanyang sarili. Kasikatan lang ang gusto niya. Gusto niya mapapurihan, maparangalan, na dapat ay hindi sa ating mga naglilingkod sa kaharian ng Diyos. Nasa harap man ng kamera o nasa likod, ang papuri ay sa pangalan lamang ng Panginoon. Kahit nasa harapan tayo ng kamera, hindi ang sarili ang ating pinaparangalan. Sa lahat ng ating ginagawa, si Jesus ang dapat nating ihayag at siya ang dapat maging tanyag, hindi tayo. Kaya naman yung ebanghelyo natin ay isang tawag sa atin ng pagpapakumbaba. Na huwag tayong maghangad ng pang-sarili lamang. At pag tayo ay mapagpakumbaba, hindi naghahangad ng pang-sarili, yan din ang panglaban natin sa pagmamahal sa pera. Kasi yung pagmamahal sa pera ay pagka makasarili. Pero kapag hindi sarilang inuuna natin, ang Panginoon, nagagampanan natin ng mabuti ang ating mga tungkulin. Gayunpaman, pasalamatan natin yung mga taong nasa likod ng kamera. Dahil nga hindi sila napapansin. Pero pahalagahan natin sila. Halimbawa, pag nanonood tayo ng sine, pagkatapos na yung pelikula, lumalabas na kaagad tayo ng sinihan, hindi na natin binabasa yung mga pangalan na lumalabas doon sa screen. Hindi na natin pinapansin, ito yung mga tao na bumuo ng pelikula. Kung wala yung mga tao na ito, walang pelikula. Kaya siguro kahit hindi natin kilala yung mga pangalan na yon, at least tingnan man lamang natin, ito pala ang direktor, ito pala yung cameraman, at iba pang mga gumanap ng iba't ibang tungkulin sa likod ng kamera. Ganon din kapag kami mga proyekto tayo at gawain, pasalamatan natin yung mga nasa likod, yung mga hindi nakikita, na hindi natin namamalayan kung wala sila, ay hindi natin magagawa yung isang gawain. Katulad ng misa na ito, nung dumating kayo, ayos na ang simbahan. Malinis, at nabuksan na yung mga ilaw, ready na yung altar, na magsisimba na lang tayo, hindi natin namamalayan na bago pa kayo dumating,
may mga tao na gising na nagtatrabaho na para ayusin ang simbahan. Kaya sa panalangin natin, pasalamatan natin sila. Pag umuwi kayo, may mag-aayos din ng simbahan. Minsan di natin namamalayan yung mga tao na yon na nasa likod lamang ng kamera. Kaya paminsan-minsan ay pasalamatan sila at ipagdasal. No, kaya pag nagdadasal tayo, lalo na sa simbahan, Panginoon, salamat po sa nag-ayos ng simbahan, maginhawa, malinis. Salamat sa mga naglinis na hindi ko nakita. Salamat sa mga taong nagtatrabaho sa background. At ikaw rin, maging ready ka rin lagi na magtrabaho sa background. Mas masarap minsan magtrabaho nang hindi napapansin kasi ang karangalan ay para sa Panginoon. Hilingin natin ang biyaya ng pagpapakumbaba na laging manatili sa atin at sa lahat ng ating ginagawa, si Jesus ang ating maparangalan. Puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos na nananabik na madama nating higit ang Kanyang presensya. Ating itugon sa bawat kahilingan, gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang simbahan, naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Bilang isang komunidad, naway huwag nating ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkus hanapin natin ang Diyos, maging sa mga paghihirap at pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga bata, naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at tumanda na katulad ng mga taong kawangis ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway mapalakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pag-uugnay, ng kanilang pagdurusa sa mga pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao, naway magtamasa ng bunga ng kapayapaan, kaligayahan at kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga humihiling ng ating dasal, lalo na ang may malubhang karamdaman at mga may mabibigat na pagsubok sa buhay. Ipagdasal uli natin ang mga nakikiisa sa misa natin ngayon sa pamagitan ng online mass, mga kapatid nating may sakit na nasa kanilang mga tahanan, mga nakatatanda nating mga kapatid na hindi na kayang pumunta ng simbahan. At ipagdasal din natin ang kahilingan ng mga kapatid nating naghahandog ng pamisa sa ating pagdiriwang ngayong umaga. Tahimik natin itong ipanalangin.
Diyos Ama sa langit, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming mga puso upang magbunga kami lagi ng kabutihan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Naway dalhin ang iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insensong umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito'y mapuspos nawa ng iyong pagpapala at patatagid mo kami sa pananampalataya na pinanghawakan ni San Januario hanggang dumanak ang dugo niya. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ika'y aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Januario ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigang ika'y ipahayag kahit siya'y mamatay, pagkat minarapat mong kanyang matularan ang anak mong naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa bigay mong lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng luwalhati ang langit at lupa, o sana, sa kaitasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan, o sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Januario at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Manalangin tayo sa ating Ama sa langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalawa ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, hinihiling namin sa pagtulad namin sa katatagan ni San Januario, kami naway pagindapating magkamit ng gantimpalang walang maliw para sa pananatiling matapat sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayong taglay ang lakas mula kay Kristo. Salamat sa Diyos. Hail Mary.